Sabi ng prosecution dun sa behavior ni Vice President Sara Duterte na even if we are in the middle of the impeachment court and then she would fly out of the country for a very long time and then recently ay sumulat pa siya sa Senado para ipasagot yung gastusin dun sa pagkain ng defense panel. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Well, una ho sa lahat, syempre, ang panawagan naman ho talaga ng mga kababayan natin, humarap po talaga siya sa paglilitis, no? At harapin po talaga yung mga usapin. Hindi ho magpunta kung saan man ho siya nagpupunta. Kasi mahalaga po talaga na hindi po iwanan ng ating pong pangalang Pangulo sa kanya pong mga abogado yung pong pagharap sa usapin po na ito. We have seen it in the Corona impeachment proceedings, no, na Chief Justice Corona was there. Kasi tingin ko, ang kanyang pagtingin, talagang wala siyang kasalanan. And if he will get convicted, and eventually he was convicted, he can look at everyone straight in the eye na, o sige, kinonvict niyo ako, pero wala akong kasalanan. Yan yung inaasahan ng mga kababayan ho natin na gagawin po sana ng ating pong pangalang Pangulo. And she hasn't done it in the last 3 weeks. No? So, we leave it to her. If that is her way of coping with this particular proceeding, then we will let her be. Yun yung una. Pangalawa, syempre, yung sa catering, katulad na po ng binanggit natin, parang binubuksan sa kaso yung pong Senado. Kasi they wanted, to be clear, hindi po OVP yung nag-request lang nito. It was signed by the Vice President herself na they wanted their own catering, but it will be the Senate who will pay for it. Hindi ba? Ang amin nung pagtingin doon, walang obligasyon po yung Senado para magbigay ng pagkain, whether sa prosecution o sa depensa. Yun yung una. Pangalawa, meron mo naman pong sariling mga budget, general budget, yung pong House, tsaka po yung OVP, para sa ganito pong mga kalagayan. Ano? So, we have been seeing in social media na yung supporters of the Vice President, parang gusto daw po nila na, I don't know, to have a fundraising campaign for the lawyers. Pero wag ho tayo magdrama-drama dito. Meron ng pera yung OVP para dito. So it is just a matter of the Vice President actually signing off for the office. And more importantly, because it is the Vice President who is on trial here, kung ayaw niyang gamitin po yung pondo ng OVP, baka magandang gamitin po yung pondo niya mismo, personal. Di ba? And makakatulong mo siguro yon kung nandito siya sa Pilipinas at hindi po niya yon ginagastos sa kanya pong mga biyahe. Hindi ba? So, follow up lang po. No? Is it proper for the OVP to use its funds to defend the Vice President in the impeachment trial? Well, I think at the very least, kung para dun ho sa food expenses po ng mga abogado, wala naman ho akong pagtutol eh. I mean, for her defense, wala ho tayong pagtutol. Pero ang understanding ho natin kasi, yung pong mga abogado ay volunteer lawyers po of the Vice President. No? So, we will leave it at that. Pero kung sa pagkain naman po, I think it's a legitimate use of the OVP funds naman po. So, tingin ko pwede ho nilang gamitin yun. Pero kung halimbawa, they have concerns, no? Kung pwede bang gamitin yung OVP funds para sa pagkain ng kanya pong paglilitis, di parang dapat magmula po ito sa personal na pondo na lang po siguro ng ating pong pangalawang Pangulo. Hi, Kong Terry. Tatanong ko lang din po ulit yung nabanggit nyo kanina na the prosecution will comply with the Senate Impeachment Court's decision regarding yung proposal po na isa lang muna yung defense. How will this affect though yung flow ng paglilitis? Lalo na ngayon pa lang po meron tayong nakikitang mga nagiging problema sa side comments, mga interruptions sa floor. Paano po maapektuhan din, especially because this is a very public procedure that everybody's watching? Well, una ho sa lahat, whether naman humauna kami for the next article o ipauna po yung depensa para sa first article, which is yung threats article, yung pong interruptions saka side comments, mangyayari naman po yun eh. So, inaasahan ho namin yun whether tumawid na po to confidential funds misuse
or pabayaan po yung depensa na ilatag po yung kanila pong presentasyon for the threats article. So, wala ho yan problema. We can adjust irrespective of what the Senate Impeachment Court would decide the sequencing will be. No? So, antayin po namin. Hopefully, by Wednesday, kung meron na ho silang pagpapasya dito po sa bagay po na ito. Pero sa tingin niyo po, Kong, mapapabilis ba yung flow ng impeachment kung ito yung maging bagong setup ng procedure? Tingin ko, pareho lang naman yun. Kasi, I'm quite certain meron na naman pong idea yung pong depensa as to how they will present their evidence for each and every article. No? So, ibig sabihin, iuusog lang, ifo-front load lang yung pong kanila pong presentation of evidence. So basically, magkasabay na po yung presentasyon. Mauna yung prosecution, then yung depensa, after which mag-move on na po to the next article. No? So, wala ho tayong strong feelings against it. No? So, kung yan po yung magiging pagpapasya ng Senate Impeachment Court, then the prosecution will comply. PRTV po. Kung regarding lang po doon sa nangyaring trial the past week, no, nagkaroon kasi ng may sinabihan nga ni Senator Judge Robin Padilla si lead prosecutor Jervel Luistro na bawal nga pong magtanong. In similar situations going forward po, wala po ba talagang kakayahan ng prosecution or defense to raise concerns like that? Or meron po ba sa rules ng impeachment regarding that na pwedeng itaas sa presiding officer yung ganong concern po? Well, katulad na po ng una sa lahat, ang pagtingin natin, pwede magtanong. Yung pong mga prosecutors, para maglinaw doon po sa mga particular na tanong. Kasi pwede naman ho talagang hindi halimbawa naunawaan yung pong konteksto ng tanong. Or hindi ho malinaw na malinaw yung pong pagkakabitaw ng pong tanong. Tingin ko, pwede naman hong magtanong yung pong mga prosecution at yung pong depensa sa mga senator judges kung clarification lang po on the question yung pong pinag-usapan. And in that context, between Senator Judge Robin Padilla and lead prosecutor Jervil Luistro, nakita naman ho natin na it was not questioning the senator judge, it was really raising a clarificatory question on the question or remarks made by Senator Judge Padilla. But katulad po na binanggit ko na, moving forward, I think it is something that we might raise before the Senate Impeachment Court to clarify. Kasi yung pong pagkakalapag nung pong pahayag ni Senator Judge Padilla, nung pong talastasan nila, it sounded like a Senate Impeachment Court policy. Kasi anong sabi niya? Walang karapatang magtanong. So ano ho yun eh? It sounded to us as a Senate Impeachment Court policy which hopefully the presiding officer will clarify moving forward. Kasi nga, katulad na sinabi ko na kanina, parang wala naman ho dapat problema kung humingi ng paglilinaw sa mga tanong. Yung pong prosecution or defense sa atin pong mga senator judges. Kung last one na lang po, yung sub judice rule kasi naririnig na natin siya time and time no recently. Paano po ba siya nag-a-apply? Who can raise it up? Is it coming from the prosecution, defense, senator judges? And kanino po applicable yung rule na yun? Applicable ho yan ho sa lahat, no? Nung pong mga miyembro ng prosecution, ng defense, at sa lahat po ng mga senator judges, no? Pero we appreciate po yung liberality na iginagawad ng ating pong presiding officer sa lahat po ng panig. Kasi siyempre mahalaga po talaga na makapaglinaw din po tayo sa ating pong mga kababayan. Ano? So hanggat maaari naman po, iniiwasan din namin talaga na makapagbigay ng mga partikular na mga detalye, lalo tigit yung parang ikinakampanya, yung pong amin pong mga posisyon. Ano? So hopefully moving forward, magiging maingat pa rin yung lahat po ng panig, whether senator judge, defense at prosecution para tumalima sa sub judice rule po ng Senate Impeachment Court. So, hindi po ba nung nakaraang mga impeachment at na-reiterate itong nakaraan na yung miyembro ng prosecution panel na congressman, they can argue
Kasi may interparliamentary courtesy. Ang hindi pwedeng makipag-argue ay yung private prosecutor. So kung pwedeng makipag-argue, bakit hindi pwedeng magtanong? To be clear po, lahat naman po, whether public or counsel for the prosecution, ay pwede pong magbigay ng pahayag or pwede pong magtanong sa course ng atin pong paglilitis, no? To be clear, no? So hindi lang po naman para sa mga prosecutor, congressmen, yung pong bagay po na ito. Kaya nga, hindi naman po kailangan yung pong mga posisyon sa totoo lang, yung pong paggalang lang sa bawat isa, na halimbawa, hindi ko talaga naintindihan yung tanong. Kasi mahirap din naman halimbawa na hindi mag-clarify, tapos kung hindi mo naintindihan o hindi naging malinaw yung tanong, iba rin ho yung maisasagot. Hindi ba? So I think basic ko na paggalang ho sa bawat isa lang. Ito pong bagay naman po na ito. Ito yung argumentative question. Di ba, kayo, as a lawyers that you are, pwede namang i-rephrase yung tanong ginagawa din ng media yan para hindi argumentative. Pero the same answer ang mai-elicit doon sa tinatanong. Siyempre, we afford naman the widest latitude to the senator judges to be able to ask their questions, clarificatory questions. Pero hopefully, masagot ho namin most respectfully yung pong ganito pong mga tanong. Pero siyempre, sa totoo lang, alam din naman po namin yung pong mga tanong na hindi na po yung ganun yung nature, no? At hanggat maaari, we will afford the highest respect nonetheless to members of the Senate Impeachment Court. Ihingi ba ang prosecution sa at least sa presiding officer ng ruling dun sa statement na yon na hindi pwede magtanong sa mga senator judges? Pagpapasyahan po namin moving forward kasi hindi lang naman po ako yung magpapasya dyan po sa bagay na yan. At kung tingin naman ho namin, it is just the opinion of one member of the Senate Impeachment Court. Baka naman hindi na ho kailangan. Pero we will discuss yung pong bagay na yan. Sa regular po bang korte, allowed sumagot at magtanong ang tinatanong? Kasi ang pagkakaalam ko, sa nanay lamang hindi pwedeng sumagot. Bakit ka umuwi ng gabi? Saan ka nang galing? Huwag kang sasagot. Again, we have to go back to the context of what had occurred. Hindi ba? The question of the lead prosecutor then was to really clarify the question of a senator judge. It was never intended to subject a senator judge to an interjection or an interpellation similar to a congressional investigation. Yun, ibang bagay ho yun. And tingin ko naman ho, malinaw naman po na hindi po ganun yung nature nung pagtatanong sa isa pong paglilitis. Kung tumbukin ko na yung back and forth na tanongan, is the prosecution concerned by what appears to be the bias being exhibited by some senator judges in the course of the proceedings, and how this attitude would impact on the supposed partiality or neutrality by the trial court? Hindi naman ho. Siyempre yung perceptions of bias, subjective naman ho yun to be honest, no? But ang totoo po, we have greatest trust in the evidence that we are presenting. So, whether or not there are perceptions of bias, tingin ko naman po, lilitaw pa rin po yung katotohanan mula sa amin pong mga ebidensya. So, yun po yung sinasandigan po namin hanggang sa dulo po ng paglilitis.